Hi guys! Welcome back to my vlog and pag-uusapan natin yung mga request nyo sa mga nabuntis na. Yan, ang dami po palang nagre-request ng mga kung ano naman na yung mga next steps na gagawin nila kapag buntis na sila. So, yes, amen, amen. At hindi ba kayo nakaka-follow sa Facebook page ko, you can follow me and pa-browse yung mga testimonies ng mga nabuntis at yung mga improvements nila simula ng paggawa nila sa mga tips natin dito sa Facebook page and sa YouTube channel ko. And yes, ang pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga dapat natin gawin para maiwasan natin yung mga makunan. And kasi ang dami nang nakukunan, 'di ba? So, syempre kung may mga history na rin tayong nakunan, of course, ayaw na nating maulit-ulit, syempre. And yes, ito yung mga tips kung paano maiwasang makunan. Meron tayong 4 na dapat isaalang-ala na yun talaga yung parang kadalasan na dahilan ng pagkakunan natin. Number 1 ay yung stress. And then number 2, yung mga pagkain natin and lifestyle natin. And then yung mga medicines natin na yung mga tinitake. Okay, sa stress muna tayo. Kapag stress po kasi ang tao, syempre, super lakas ng stress na maghila ng immune system natin sa katawan. So, syempre, pag mababa yung immune system natin, syempre, bagsak lahat yung health system ng katawan natin, 'di ba? Ganun, kapag stress tayo, syempre, ang dami natin problema or iniisip. Yung mga hormones din natin o yung mga cells natin na-stress din. And of course, kapag buntis na tayo, na-stress din yung si baby kapag stress tayo. Lahat ng mga nararamdaman natin, lahat ng mga kinakain natin, yun din yung nararamdaman niya at saka yung mga supplements niya sa tiyan natin. Okay, lifestyle. Okay, halimbawa niyan yung mga gawain natin. Halimbawa, kung kulang yung pahinga natin. So, we need enough rest kasi syempre, kailangan natin yan sa pagkikare ng baby nga hindi dapat tayo magpapagod, iwasang magpapagod. And dapat yung tulog din natin, dapat kompleto. And dapat matulog tayo sa tamang oras. Yun yung mga lifestyle natin. And then yung mga pagkain, madaming mga pagkain na bawal sa buntis. So meron na rin akong mga videos niyan sa mga way back 2019 or 2020 kasi nung nabuntis na rin ako, 'di ba? So madaming mga bawal diyan, halimbawa yung mga fruits and vegetables na punong-puno ng pesticides, ganun. Tapos hindi natin hinuhugasan ng maigi. So, lahat ng mga yon nakaka-apekto yun kasi syempre yung mga content na ng mga pesticides. So, dapat nating hugasang mabuti. And yung mga raw food din, dapat hindi kakain ng raw food o kaya yung mga hilaw na pagkain ang buntis. Kasi nga madaming mga bacteria dyan, yung mga salmonella, yung mga E. coli bacteria, makukuha sa mga raw food na yan. And then, sa exercise natin, kasama din yan sa lifestyle natin. Kahit buntis ka, pwede ka naman galaw-galaw din muna, mag-walk, ganon, walking lang ang exercise, huwag masyadong magpapagod, para at least yung blood flow natin sa katawan, magiging maganda yung flow niya. Kasi pag lagi kang nakahiga dyan or nakaupo, syempre, mangangalay ka, and then yung mga cells mo, kaya yung mga flow ng blood mo sa katawan ay hindi masyadong makapag-flow, diba? So, dapat din medyo magalaw tayo para yung mga blood flow natin is maganda. And then, sa mga medicine. Okay, sa mga medicine, madaming bawal na mga gamot sa buntis. So, kailangan nyo talagang magpa-check up kung meron kayong nararamdaman na masakit sa katawan nyo para mabigyan kayo ng naaayon na gamot sa inyo. Kasi, madaming mga gamot, halimbawa, gamot sa ubo, gamot sa sipon, o kaya yung mga antibiotics, and then yung mga anti-allergies, kung may mga allergies kayo habang nagbubuntis, madaming bawal na mga brand at generic yan. So, dapat magpa-check up po tayo sa doktor para mabigyan tayo ng gamot na naaayon sa atin kasi buntis tayo. So, yun, iba yung mga gamot na pang sipon at gamot pang ubo, pang allergies sa buntis na. Okay? So, hindi basta-basta na gamot pang sipon or allergies
allergy yan na noong buntis ka, natitake mo naman, okay naman sa'yo. No, hindi pwede yan kasi buntis ka na. So, madami talagang isaalang-alang sa mga gamot kapag buntis na. So, hindi basta-basta magtitake ng kung anong gamot. Okay, so anong dapat natin gawin? Okay, so dapat regular check-up tayo, okay? Sa mga buntis na dyan, regular check-up and at least meron kang 5 check-ups and ultrasound the whole pregnancy. At least lang yun so minimum. Okay, halimbawa sa first trimester, at least meron kang 2 and second trimester, kahit isa lang. And then the third trimester, meron ka ding 2. So at least 5 lang. Pero kung meron kang nararamdaman na kakaiba o kaya any spotting o kaya brown discharge, green discharge during pregnancy, go to your OB. Kasi yung mga yellow, green o kaya yung mga brown discharge, pwede ang signs ng infection. O kaya kahit that lang yan, na blood, spotting lang yan, go for check-up kasi signs din yan ng miscarriage. Yung mga spotting lang na yan, dapat talaga punta kayo sa doctor right away para mabigyan kayo ng pampakapit, okay? Or makikita rin kung saan nanggagaling yung bleeding. So, pwedeng sa cervix o kaya kahit baka naman merong damage sa labas lang. So, okay lang para ma-check up kayo at mabigyan kayo ng pampakapit kung sa loob man. And then, sa infection nga, kung meron kayong mga discharge na mga ganon, dapat mabigyan din kayo ng antibiotics na naaayon sa inyo kasi hindi ka basta-bastang magtitik ng kahit anong antibiotics kapag pregnant ka na. So, yun, para at least, kasi yung infection na rin yun, pwede ka rin yung makunan. Kasi syempre, di ba, infection yun, maapektuhan yung pinagbubuntis natin. So, yun. And then ako nga guys, nung first trimester ko, every 2 weeks akong nagpapa-check up. Kasi takot na ako talagang makunan kasi sa first na baby ko, kung hindi pala schedule ng ultrasound ko, hindi talaga makikita na patay na pala yung baby sa loob, wala ng heartbeat. So wala talaga kasi akong sintomas na alam mo yun, na signs na wala na palang heartbeat yung pinagbubuntis ko, ganun. So, any na meron kayong mararamdaman, go for check-up. And then, at least nga, sabi ko, at least lang yun, minimum na 5 times na check-up all throughout pregnancy. And then, dapat din kayong mag-take ng mga vitamins na pambuntis. So, kailangan natin yung mga calcium, mga folic acid, at yung mga iba pang mga nutrients para sa baby at sa atin. Kasi ang calcium na yan, dapat kailangan talaga natin yan para sa pag-develop ng mga buto-buto ni baby. And then, sa atin din. Kasi pagkatapos yung mga anak, magiging, alam nyo, parang rurupok yung mga ipin nyo, maglalagas yung mga buhok, at yung mga buto-buto nyo parang medyo, alam mo yun, nangangalay lagi, ganyan. Kasi signs din yun na kulang nung calcium kasi kinuha na lahat ni baby. So, need nyo talaga yung mga calcium na yan at yung mga folic acid, iron para iwas anemia. At then, iwas din yung mga defect ng baby. Halimbawa, yung mga spina bifida, yung mga abnormalities ng babies para maiwasan din yung mga yung need nyo talagang mag-take ng mga vitamins. Enough rest, so enough sleep, and then huwag magpagod o kaya huwag magbuhat. Okay? And then, huwag ding magmotor or magbiyahe ng kung malayo na nakamotor or naka-tricycle. Kasi natatagdag yan, diba? And then, syempre, may pressure doon sa tiyan natin. And then, pwedeng mag-open yung cervix natin, diba? So, pag buntis na kasi tayo, dapat close na yung cervix natin. Para, syempre, maano talaga yung si baby. Walang spotting ng pangalan nun, yung tubig, yung amniotic fluid. So, syempre, laging naka-close yan. And mag-open na lang yan kapag malapit na tayong manganak. And then, always jolly, be happy, and iwasan nga talaga yung stress, diba? So, mag-usap kayo o kaya makipag-communicate kayo sa mga buntis din na kagaya nyo. O kaya naman, yung mga may anak na. Para syempre, makapagtanong din kayo kung ano yung mga gagawin nyo, ipiprepare nyo for pregnancy at sa panganganak, diba? Or sa pagkikare ng baby nyo in the future, diba? So, yun, communication and sa family at sa mga fellow na pregnant na nakakapag-relax din yan sa inyo.
So, yun lang. Thank you so much for watching. And, yes, para ito sa mga buntis na mga sisi natin. And, amen, napakadami na talaga tayong nabuntis dahil sa mga tips nila, sa mga vitamins at True OPK. So, kung hindi nyo pa alam, guys, you can chat me sa mga products po namin sa Facebook page natin. And, pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button. Click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong upload. Bye-bye and God bless. Baby, that's soon.